Palawan, may nahukay na bracelet na ang halaga 200,000 piso raw. Dito sa Nara, Palawan, may pinangingilagang bahay. Ang mga tumitira raw kasi rito, hindi tumatagal. May bumabanggit na pangalan ko, may naglalakad-lakad sa labas. Naramdaman ko talaga sa bahay na yun, parang may nakatira, parang may taong nakatingin sa mga puno. Ano na yung balay ko? Ang makapagpapatutuo raw sa kwentong ito, ang pamilya ni Grace. Hindi niya tunay na pangalan. Yung ate ko po, nagkasakit. Yung mama ko po, lagi rin po siyang nahimatay. Parang sinasaniban po siya. Yung papa ko rin po, doon po siya namatay. Marami tuloy ang nagsasabi na malas ang bahay. Pero para kay Grace, dito siya swinerte. May napulot kasi siya ritong pulseras. Pero pakiramdam niya, nanggaling ito sa hindi ordinaryong nilalang. Parang may unknown creature po na nagbigay po talaga sa akin. Ang nakakakilabot nga lang dito, anila, ito'y hugis, kabaong. Kahit mukha po siyang kabaong, sabi po ng iba, para po sa akin talaga, hindi po siya malas po, kundi po swerte po yung dala niya po. At nung ipinasuri niya ito, kuminang ang kanyang mga mata. Sinabi po nung pawn shop, totoo raw po siya. Magkano kaya ang halaga? Hindi niya i-expect na may halaga pala yun. Mahiwagang pulseras, may dala ba talagang swerte o malas? Tahimik naman daw ang buhay ni Grace nung nangupahan sila sa tinutukoy na kakatuwang bahay taong 2009. May ilog po yun siya sa likod, tapos po doon po kami nagakuha ng mga crabs. Hanggang sa nagkanda malas-malas na raw sila. Bakit bukas? Kanina sarado. Ang kanyang ina na itago natin sa pangalang Marie, pirming nawawala ng malay. Lagi rin po siyang nahimatay. Parang sinasaniban po siya. Sa bahay na ito rin daw namatay ang kanilang ama. Doon po sa bukid namatay ang asawa ko na kuryente. Hinala nila, may iba ritong nakatira. Yung bunso na yon, sabi niya nakakakita daw po siya ng mga muka. Ako naman po nakakita ko doon ng malaking tao na naghawi ng kurtina. Sa kanilang pagtatanong, natuklasan nila ang di umano madilim na nakaraan ng inuupahan nilang bahay. Palaglagan daw po yun siya ng mga baby. Sa kabila nito, tuloy ang buhay para sa pamilya ni Grace. Dito na sila lumaki. Hanggang sa minsang naglalaro si Grace sa kanilang bakuran, meron siyang napulot. Nakuha ko na po ito siya nung sa labas lang po ako naglalaro. Isang pulseras. Napapalamutian ito ng mga makikinang na bato na parang mga diamante. Pero ang nagpatindig daw ng kanilang balahibo, ang disenyo nito, hugis at taul. Kahit mukha po siyang kabaong, sabi po ng iba, para po sa akin talaga, hindi po siya malas. Sumakbo na po ako agad sa ate ko po para po ibigay po sa kanya yung bracelet. Hindi ko naman po yung pinansin kasi nga sabi ko nga, kumbaga parang stainless lang po ang tingin ko sa kanya. Pero iba ang tingin dito ni Grace. Po, nagagandaan lang po talaga ako sa bracelet. Parang may value po talaga siya kahit sinasabi po nila na fake daw po. Hinala kasi ni Grace ang pulseras, hindi niya lang basta napulot, kundi iniregalo raw sa kanya. Parang may unknown creature po na nagbigay po talaga sa akin nito. Binigay ko po sa pinakapanganay po na nakapatid ko po kasi siya po yung pinakamasinop sa aming lahat. Hanggang sa hindi na raw nila matukoy kung saan ito napunta. Samantala, mula raw nung napulot ni Grace lang pulseras, mas lalo raw silang minalas. Hirap na hirap naman po talaga kami financially to the point na benta na po namin yung mga kagamitan namin pang bukid. Hindi na rin po talaga namin yung kaya nangyayari. Nag-decide na po kami na lumipat. Sina Marie tumira sa Puerto Princesa City. Habang ang panganay sa magkakapatid na itago natin sa pangalang Rose, nagtrabaho sa Dubai nitong Pebrero. Si Rose umuwi ng Palawan. Dinala niya po lahat ng mga gamit niya po. Kasama po yung mga jewelry niya po. Si Grace, kinalikot ang gamit ng kanyang ate at nakita niya ang isang pamilyar na alahas.
ang pulseras na napulot niya mahigit 1 dekada na ang nakararaan. Kinuha ko lang po siya bigla. Parang may nagsabi lang po sa anak, kunin ko yung pakalaman ko po since pakalamera ako. Ito yung napulot ko na bracelet. Ganito siya kalaki. Tapos yung lock niya ganyan lang. Tapos madali lang siya matanggal. Tapos meron din siyang madaming hearts. Ito po yung mga diamond niya, maliliit lang po siya. Tapos ayan po yung itsura niya. Tapos ang ganda niya po talaga. Sa tingin ko po parang may value po talaga siya kahit sinasabi po nila na fake daw po. Para daw may nagtutulak sa kanya na patignan daw yung bracelet na yun sa pawn shop. Parang sinasabi po na ipacheck ko na. Pinacheck ko po siya sa may pawn shop po. At kuminang daw ang kanyang mga mata sa kanyang nadiskubre. Sinabi po white gold po siya. Malaki po yung value. Na-confirm po nila na diamond po to. Magkano naman kaya ang appraisal sa pulseras? Natawa po ako nung nalaman ko po na may value po siya. Pulseras na hugis kabaong daw? Swerte ba o malas? Mangingilabot at masisilaw kayo sa mga revelasyon. Ipapacheck ko po sana yung bracelet po na to. Ano po yung value po? Price nito sa sangla na sa... Sa aming pagbabalik. Ang pamilya ni Grace, minalas di umano mula nung nangupahan sa isang bahay sa bayan ng Nara sa Palawan. Yung ate ko po, nagkasakit. Si mama ko po, lagi rin po siyang nahimatay. Parang sinasaniban po siya. Yung papa ko rin po, doon po siya namatay. Lahat ng may kaugnayan sa paupahan, kinalimutan na raw nila nung lumipat sila sa syudad ng Puerto Princesa. Maliban na lang sa isang pulseras na napulot ni Grace sa bakuran ng kanilang bahay noon sa Nara. Ito yung napulot ko na bracelet. Ganito siya kalaki. Sa tingin ko po parang may value po talaga siya kahit sinasabi po nila na fake daw po. Dahil nagipit, sinubukan niyang patignan ito sa sanglaan. Totoo raw po siya. Na-confirm po nila na diamond po to. Sa pag-asang malaman ang totoong halaga ng pulseras, sinamahan namin sina Grace na ipatingin ito sa isang jewelry appraiser. Ipapacheck ko po sana yung bracelet po na to. Ano po yung value po nito? Pero i-test na lang natin para sigurado. Kailangan po natin sa pag-test po yung black stone na kinukuskus namin dun yung alas tsaka nitric acid po. Kailangan po natin ng abo para makuha natin kung ilang karat siya. Ang pulseras Legit po, totoo po na 18K white gold. habang ang mga batong nakapalamuti rito, mga Titus Diamonds. Kaya si Grace kuminang ang mga mata. Magkano po yung value po nito? Pag lahat-lahat na po, mga 100 to 120 ang value. Binta nyo po ba o itago nyo lang muna? Ibibenta ko na rin po siguro to this month kasi need na rin po for business. Saka baka rin po kasi mawala po or pag nasangla po, hindi po natin insahan, baka di rin po matubos, sayang lang din po siya. Ang command ng Article 719 ng Civil Code natin is kung may napulot ka, as much as possible, kailangan mong hanapin yung owner. Ngayon, kung hindi mo mahanap yung owner, hindi mo siya kilala or hindi mo siya matrace na, kailangan mong isurrender yun sa local authorities. 6 months kung walang mag-claim, doon lang siya pwedeng i-award sa finder. If hindi naman dumaan sa tamang proseso, hindi mo na-surrender sa local authorities, kahit gaano po katagal na nasa possession ng nakapulot yung bagay, pwedeng mag-claim itong si original owner. Nung naman po nakatira kami doon, wala naman po kaming narinig na naghanap doon. Napagsabi-sabi ko na rin po sa mga kaibigan ko eh. Tapos wala po talagang naghahanap doon sa amin. May mga bagay na sa unay mukhang sumpa, pero sa huli, sorpresang biyaya pala. Depende nga siguro kung ano ang pipiliing kwento. Ang paniniwala ng katatakutan o ang pananaw na kahit na inakalang kababalaghan, may matatagpuan palang kinang jackpot!